Yung mga nakaraang araw, busy talaga kami. Tapos upload namin yung meron pa yata no, yung huli namin mga kain. So nung December bali di na rin kami nakapag-upload ng ano namin. Yung December namin nahanda, siguro meron yung sa Facebook niya, pero yung akin video ko tsaka na New Year wala na. So nandito na po kami ngayon sa ano, sa Sinikreto talaga. Hindi namin ina-upload yung mga meron, wait lang. Yan, so continue mga ka-idol no. So ito na ngayon yung ano, ang partner ko. Ayan, so yun nga nangyari. Yun na nga yung nangyari. So 2 weeks before February 6, bali nag ano siya, masakit-sakit yung ulo niya. Tapos puro Biogesic lang. So matagal na din kasi kami wala talagang upload dahil nga hindi na busy, hindi makapag upload ng video, edit. Busy kami, talagang busy. Pasko, bagong taon yan. Dumating yung Pasko, bagong taon, siya nakapag-post pa siya sa Facebook. Ako kasi hindi na ako makapag-edit. Tsaka dun sa isa kong ano, Kuya Rider vlog, baho ng dugo ko. Nagpadugo kasi ako dito. Nagdustos, dali tayo na no. Yung ito, dali tayo nito. So ganun nangyari. Busy na rin. Tapos mabilis lang eh. Pasko, bagong taon, handa namin same mga nakakaano. Wala nakapansin na magkakaroon siya ng hypertension. Sobrang taas na hypertension. Tapos ngayon February 5, medyo yun na nga 2 weeks, siguro mang 3rd week ng January yan, yari na lahat. Bilis lang. Yung 1 week puro sakit lang ng ulo, minimal na sakit ng ulo. Tapos nung 2nd week meron ng konting suka pero wala pang naisusuka. Yung sumunod na week doon, yung February 5 na yun ang malala. So suka na siya ng kahit laway. Tapos parang hilong-hilo siya, sumasakit yung ulo niya. So yun pala yung ano, yung pala yung mga senyales na dapat talaga nagpa-check up siya nung umpisa pa lang 2 weeks before. So hindi rin naman siya mapilit na magpa-check kasi lagi naman ganun ginagawa. Biogesic lang gumagaling. Last year kasi ganun din nangyari. Eh nasa takbo kami sa ospital para may nagpa-check up muna kami sa mini clinic, pero yun nga, bigyan kami ng temporary na medicine para sa hypertension, pero kailangan magpa-blood test para malaman kung ano yung ano niya, kasi mataas talaga yung dugo niya eh. 160, 101, mga ganyan, mataas eh. 160, 110, napakataas yung diastolic. So yun daw yung lapot ng dugo, kaya dapat talaga daw siya magpa-check. Pero hindi na rin inabot dahil nung pagka-check up namin kinabukasan eh hindi na siya nahilo pa siya eh. Nagpunta pa kami sa ano, yun nga, Osmac. Takbo kami sa Osmac pala after na yung pa-check sa mini clinic. Nung kinagabihan nagpa-Osmac kami kasi talagang napakataas na talaga ng hypertension niya. So hindi naman siya na-stroke nung time na yung una namin Osmac. Nung kinabukasan after na yung mag-Osmac, kumain pa siya. So after nang kumain, sabi niya masakit pa rin ulo niya kahit nakainom na siya ng gamot. Ang nangyari naman doon, yun na, pinabayaan ko siya na magpahinga kasi kala ko pagod lang. Yun pala, na-stroke pa siya ng first stroke. So hindi na siya nagsasalita. Totally hindi na nagsasalita. Kaya yun, puro ano lang siya. Tapos yung hindi niya rin kami maintindihan. Yun yung first stroke na nangyari. Kaya naitakbo namin siya sa Makati Med. Kaso dun sa Makati Med kasi aware pa siya, pero di na siya nagsasalita. Medyo matigas din yung ulo niya. Magpapa-MRI na sana kami doon kasi yun din naman sadya kong MRI. Hindi naman natupad yung MRI kasi nga, ayun nga, nagpapaayon na 2 times siya nag-refuse na mag-MRI. Ayaw niya kasi totoo lang nakakabingi talaga yung MRI. Talagang kahit ako nandun ako, hindi ko kakayanin. Talagang may takip din tenga ko. Sa kanya naman may takip din, may headset. Pero ganun talaga. Sabi ko kung nakuha doon, at least nalaman na kung meron siyang stroke agad. So yun nga, medyo nakalagay doon na ang hindi pa siya na MRI, pero
nalagay doon na siya ay ano, may centrovascular parang infarct or something na ganun. Meron na something dun sa brain niya. So nung hindi talaga ma-MRI, so nag-decide ako mag-transfer kami sa OSMAC. So wala pa kasi sa isip ko talaga mag-transfer sa Chinese dahil wala pa akong ano idea doon eh. So nag-OSMAC kami, kala ko okay na kasi dumating kami doon, inasikaso kami. Pero pinakita ko lahat ng papel, so hindi talaga nila pinansin yung galing kay Makati Med na papel kasi hindi ko alam kung ganoon talaga yung policy nila. Tapos yun nga, start na naman, blood test, x-ray, CT scan. Yun sa CT scan nakita nga daw na yun nga, meron siyang stroke at young, so kailangan daw talaga i-cure. After na nakakit na siya sa ICU, so RT-PCR kami, 3 days kami nilagkita, halos na malapitan, puro tingin siya, pero aware siya kasi nakatitingin pa siya sa ano eh, kumakoy pa ako eh. Pero alam kong mahina siya, tsaka masakit pa rin yung ulo niya. So talagang yung sakit ng ulo pa rin ang dinadaing niya. Tapos nung after 3 days na yon ng ICU, lumabas na siya. Lumabas na rin yung RT-PCR. Nangyari, nakapunta kami sa clean ward. So diyan nagtagal-tagal kami. Diyan kami nag-celebrate ng 14 namin. Akala ko magagaling na siya kasi doon nakapagsalita na siya ulit. Naiintindihan ko siya. Kaya niya nang humingi sa akin ng mga gusto niyang hingin eh. Ngayon after nun, so okay naman kami, kaso sumusuka pa rin siya, tsaka masakit pa ng ulo niya. Sabi ko something na problema, pero ito nangyari pa rin. After nun, nilipat kami sa isang ward kasi nga napag-alaman nga yun nga, meron siya pneumonia, pinaghihinalaan siya may TB. Pero yun nga, mali pala yung hinala nila kasi hindi pala TB sa TB natin, no? Yung sa bago, TB meningitis pala yung pagdating na namin. Nalaman na namin yun ng pagdating namin sa ano, sa tawag dito sa Chinese. Before pa ito kasi yun yung ano, yun nangyari doon sa Chinese naman. So ito na kami, in-isolate na naman kami kasi nga yun nga yung hinala naman nila. So OSMAC ito, OSMAC kami nito. Ayun, tapos after nun okay naman siya eh. Before first stroke niya okay siya, yun nga lang nagsusuka siya, nagre-retain yung mga pagkain talaga. Nang ito na sa ano, ito na kami sa second stroke niya, ito na yung araw. Meron pa palang nangyari, nag-bleeding siya dahil sa aspirin. Pinainom siya ng aspirin para bumaba talaga yung hypertension niya kasi hindi talaga bumaba yung level ng blood pressure, so mataas pa din. Pinainom siya ng aspirin, ako yung nagpapa-oral sa kanya kahit konti-konti, kahit pa paano nakakain siya ng 2 days na okay. So ayan na, nag-bleeding siya at ang nangyari ng bleeding nag-poop siya ng fresh blood. So dalawang pampers yun kung isipin mo, 2 kalating pampers na fresh blood. At agad-agad ako naghanap ng dugo kasi nagpa-blood transfusion kami, buwaba na talaga yung hemoglobin niya. So may hirapan siyang huminga in case talaga, pero in-oxygen siya kasi yun nga yung nangyari. After nun nasalinan siya ng dugo, so talagang nag-person na kami lumipat sa Chinese Gen. Pero ang problema, ang tagal ng transfer ng Chinese Gen kasi ang tagal din maki-coordinate ng emergency nila. Ganun din dito sa OSMAC dahil parang wala silang patient na maghintay pagdating sa ano nila sa pagta-transfer ng patient. So yun nga, so parehong may kakulangan yung mga ospital dahil dun sa Chinese Gen talagang nakita ko ang tagal din talaga nung takbo ng proseso ng pag-transfer dahil sinusure nila na kaya nila din yung i-accommodate dahil minsan puno talaga. So yun na, dating namin ng dapat suppose talaga hindi pa nangyari yung second stroke, nandun na kami sa Chinese Gen. Pero anong nangyari, lumipas pa ng dapat Saturday yun pinupush ko Saturday wala pang second stroke. So okay pa siya, aware pa siya, lahat okay, kompleto. Yun lang, sumusuka pero gising pa siya. Yung after nun, lumipas yung mga araw, kinabukasan Saturday din ng gabi naman, doon naman siya nagkaroon ng second stroke. Yung nagpa CT scan kasi pina-check siya na hindi daw nagre-response. So pina-check siya na hindi daw nagre-response yung left foot niya, pero lahat ng chinek ni doktora nagre-response naman. Kaya yan nga, inabot na rin talaga ng second stroke. So yung second stroke siya, mas malala yung nangyari kasi hindi na siya
hindi na siya talaga makapagsalita ulit. Tapos alas di na rin siya makaintindi, puro piga na lang nung kamay yung ginagawa niya sa akin. So after nun yun, nag-push na rin sila na alas 24 hours may kinabukasan pa mga Sunday, nagsama pa kami na yun nga, natulog kami ng Saturday ng first stroke na nahirap siya huminga, so tinabihan ko siya. Tapos wala na masyadong gamot na nakabit kasi nagtataka nga sila kung ba't ganun pa rin nangyayari, wala pa rin epekto ibang gamot na binibigyan na pang hypertension. So yung nangyari dito sa kinabukasan, nagpo-push na rin sila pero hindi pa rin nila talaga ma-coordinate si Chinese Gen. So nagagalit na rin ako dun sa Chinese Gen kasi sabi ko sa tita niya, bakit ganun nangyari, ang tagal. Parang hinintay talaga ng mga ospital yung Monday para ma-transfer. So hindi ko lang iisip na syempre nga kung mag-aayos nga ng billing, wala naman yung mga billing sa madaling araw, lalo sa public hospital. Yun lang ang pangit sa public hospital. Hindi katulad dito sa Chinese Gen na private, kahit madaling araw pwede ka mag-ayos ng billing. So umaandar pa rin yung ospital. Ang OSMAC, parang tumitigil yata yung mundo nila yung Saturday and Sunday. Yun lang. So pinagkaiba ng mga ospital na to. Sa Chinese Gen masikaso yan, pero syempre may kapalit na mga pera, pero hindi naman mamadaling kasi may mga charity naman sila. So nandiyan kami sa Chinese Gen. Pagdating namin dyan, nabigyan kami ng kwarto mga alas 6 na gabi kami dumating dyan mga 7:30 ng gabi Monday. So Tuesday na siya na i-admit mismo talaga ng 6 AM. So lumipas yung panahon, nakakabit yung swero. At nung bandang patanghali, so sabog na rin tayo dito kasi wala talagang puwapalit sa akin. Ang nangyari naman doon sabi talagang totally unconscious siya or a state of coma. So kailangan na daw itubuan. So naiyak na talaga ako ng sobra kasi sabi ko pag tinubuan kasi yung tatay ko kasi natubuan, mas lalo pa mahihirapan siya. Kasi tawag doon, yun nga, kala ko kasi dito, yun pala dito sa oral. So natubuan naman siya doon ng oral, and then nangyari doon. So at least pag tinanggap, sinabi kasi sa akin ng doktor na poor prognosis na talaga. Wala kasi siyang wala siyang pakiramdam na wala nang response sa lahat. Pero sabi ko, sige dok, gawin na lang natin yung mga dapat gawin. Katulad nga niyan, kasi natatakot sila na baka hindi na lang huminga basta hindi na mag-utos si brain na huminga kasi talagang brain yung tinamaan ng stroke mo, first and second stroke. So yun nangyari dun sa hospital. Yun na, nagbigay na sila ng pampatibok ng BP, pampaayos ng BP, pampaigi, tapos yung gamot pa rin sa mga hypertension, naka-brain damage, yan tuloy-tuloy pa rin. So na-incubate na rin siya, yun nga yung kinakatakutan ko. So bili kami ng gamot, sige, umaasa pa rin kami hanggang sinabi nung one day, 2 days after, na kailangan niya shunting. So inoffer sa amin yun, pero sabi ko kasi wala akong pera, dok, pwede ba yung gawin natin kahit walang pera muna? Basta sabi niya bayaran na daw yung shunting. So yun, pinashunting pa rin namin siya. Medyo natakot nga kasi tinatawag ang doktor, at nakakalungkot lang doon naputol yung mahaba niyang magandang buhok. So nagpa-shunting siya, pero sinabi naman sa akin na walang kasiguraduhan nagigising. Kaya sabi ko, sige na rin po para at least malaman namin kung may improvement or may iigi pa siya. Pero syempre, katulad ng sabi niya sa umpisa, poor prognosis, wala na talagang pag-asa or maliit yung chance na gumising siya. So pinagawa pa rin namin at least para matry din. So yung mga sumunod na araw, okay naman yung mga vitals, pero nung bandang gitna hindi na, kasi talaga ang pinakamahalaga yung pagtanggap ng vitamins tsaka ng pagkain, kahit gatas man lang. So hindi na rin talaga siya ng gatas. So yun nga, hindi na ng gatas, din na nagre-retain ng gamot, nilalabas. So one day before 25 or 26, sabi ko pwede yung itigil na natin lahat ng nakasaksak na kasi namamagana yung mga braso niya. At tinapat na rin naman ako ng doktor na yun before nung umaga, sabi niya talagang ganito talaga yung stage ng asawa mo, baka magdagdag tayo ng cardio kasi nagdolo ko na yung kanyang heart rate. So yun nga, hindi na rin kami pumayag doon na magdagdag ng doktor, pero naidagdag pa rin nila yung doktor. Tapos yun nga, pinatigil namin yung mga gamot, tapos sabi namin huwag na lang i-revive in case gusto namin natural death na lang yung mangyayari, tanggalin yung incubation, papalitan ng natural oxygen. Mabait din yung pulmonology kasi yun na sa amin na hindi namin pwedeng
or talagang masama yung pagtanggal ng oxygen. Kaya nga yung natural oxygen yung pinalit namin kaysa dun sa ah, yung ventilator. Yun, sa tumagal din siya ng 2 to 3 days na na normal na ganun lang, oxygen lang. Tapos swero yung huli kong pinakabit para at least di siya mag-dry or ma-dehydrate. So yun, talagang tinry ko pa rin until the last moment na magkaroon siya ng ng food sa katawan, pero talagang nire-retent niya, tsaka lumalabas na rin yung mga tubig sa bile. So talagang tinanggap na rin namin. Nakakalungkot na kasi napakabata niya talaga, 32 lang talaga siya. Magbe-birthday pa nga siya pero talagang siguro hanggang doon na lang din yung niya, yung mission niya dito sa mundo. So kala ko kasi talaga syempre laging namamatay lalaki una, pero ito talaga ang nangyari. Talagang hindi ko rin talaga maisip na mangyayari sa akin to lahat. So lagi kami nagbibideo, buti na lang lagi kami nagsisave ng mga video para at least may alaala kami sa bawat isa sa amin, kung sino man yung mawala. Pero mas masakit yung ganito kasi syempre laging nasasaktan yung mga naiiwan So dalawa na lang kami ni Nonoy. Ayan, nagbo-vlog na lang kami pagka may oras. Yan, nagbo-vlog din naman ako, Kuya Rider Vlog. Tinigil ko nga muna dahil ang dami rin nangyari sa amin, tsaka busy rin kami. Nanood pa nga kami ng rewind. So kala ko yun ganun, parang nangyari rin sa amin yung rewind. Yan, sana masaya siya dito sa pinaglalagyan niya. Sana okay siya. Tas alam ko nandyan ka lang sa paligid, nandyan lang siya sa paligid. So yan lang, sana maging aral sa inyo lahat na alagaan niyo yung mga katawan niyo, kung mga asawa niyo or mga pamilya niyo, para at least masave din sila kung ano man yung darating. So yun lang, at eto kakain muna kami dito para samahan siya, kasi first na talagang 9 days niya, pang 11 days niya ngayon na kasama, na hindi namin siya kasama. Nakapanibago lang kasi talagang kahit na nagtatrabaho ko, lagi ko siyang kasama. Yan, hinahanginan niya na ako. Tsaka sa tingin ko, yun nga, kung sa usapang pag-asawa, namin sasabi sa akin baka may kasama ako na iba. Sabi ko kasi, kasi tawag dito, hindi madaling pantayan yung nagawa niya, kaya talagang parang ayoko talaga. Kung ako lang tatanungin, kung magkakaroon ng pagkakataon siguro, medyo matagal, kasi unfair naman yun kung hindi ko full heart magbibigay, kasi talagang siya na yung ko, soulmate ko kasi ito, Lovey Dubs. Kaya marami na nangyari sa amin, talagang sobrang siya lang nakakaalam ng tungkol sa akin. Kaya talagang hindi rin ako siguro mabilis na mag-commit ng ganyan, kasi masaya naman ako kahit mag-isa lang ako, kahit kasama ko yung anak ko. So ayan, Lovey Dubs, I love you forever. Magkikita lang tayo pagdating ng panahon, pero habang nandito ako, edi good boy muna ako, diba? Ayan yung mukha niya, maganda pa rin, mas maganda yung picture niya dun sa bahay, pero kung dahil baka mabasa. So kakain muna kami dito, at yan, hindi ka namin siya ng kandila kaso nagpadugo ako dito. Bali lagi na namin siyang kasama. Alam ko lagi siya nandun sa bahay. Sa paborito niya higa, hindi ako makahiga. So, si Panayotis lang ang required na makahiga. Ayan na, kain muna tayo. Kain tayo. Higit ka na. Saan? Oo. Inom niya. Ano yung sabit sa atin? Padugo pa si Mama, binadugo niya pa ako dito. Kanin na rin, extra. Bla. Hindi ka na lang namin dadalawin dito, kakain ka na dito. Ha? Hindi ka namin dadalawin dito. Tulugin mo na daw yung Mama Celia na hindi na siya nakakatulog. Patawarin mo na lang siya, darling. Kaya mo na kung hindi siya umuwi.
Kasama mo na yung lolo mo tsaka lola mo. Tsaka si Nonoy, yung girlfriend niya. Hindi ka magagalit sa akin. Walang purpose siya. Kaya pumayag ako. Pero nag-aaral siya sa natin. So dadalhin ko dito sa Buhaghag. Doon siya ng lamay niya. Baka nakita mo. Kung magbubusin din ka na. Ang buto. Ang dugo ko dito. Ikaw ba yung hangin? Patukan mo nga ako. Kulit ko sa kamote. Babayin ko dito nga. Picture niya na parang lumalabo. Hindi na ba yun natin? Na-expert na yata. Ano mo? Ayun, saan parang ayaw niya ako matulog sa higaan. Kadidang ayaw mo matulog sa higaan. Natakot na naman tinatakot. Ano kayo pa? Diyan sa siya. Na. Napakaming ko na lupi dito. Bibilang ko ng uniform. Maganda na sa mo kasi. Hindi ako sa bagong cellphone. Tapos pag nakuha akong pera, babangkang ko siya. Ano na inisip ko? Huwag nasa rebolso ng ngayon. Ano sana na yun? Yun lang siya. Mahal din siya. Hindi ba nga ayos pa. Ano nga, lipat siya sa akin. Solo? Ako ng sarili ko. Parang tawag sa gamit. Solo? Ganyan siya lipat ko rin. Sa mga sarili niya. Pati ako din din. Kita-kita tayo sa ano. Tagal pa kami dito, hindi na.
Bigay ka mo namin ako. Good boy ako. 7 pa daw gusto niyo. 26 dito. Ako didang. Mukha lang akong mabilis na in love didang pero hindi ako mabilis mabola. Walang makakapalit sa'yo didang kahit anong nangyari. Ikaw lang ang first blood ko. Training. Tulugin mo na mama mo ha. Just lang. Nakaawang mama mo. Baka natakot niya lang sa sarili niya. Diba? Sabi mo, sinigil mo sa sarili. Ako lang, pick up your heart from the start. So yun na. Paro-paro ka na. Your heart. From the start, love you. Kamusta mo na lang ako kay Cheese? Ha? Cheese ko. Grabe yung nakita mo. 3 pieces binigay sa akin. Siyempre, alam mo yung paborito niya. Bubulong si mama. Bigyan mo marami yan. Susunod na punta ko naman sa sisig. Kain ko yan eh. Sisig naman dadalhin ko sa iyo dito. Buhay yung mga picture ng tita. Parang nagiging painting, no? Tumatagal bumabato. Bakit? May babaw lang pala yan, no? Parang tumatagal bumabato. Dito rin kayo magja-jogging. Kaya ka rin namin nakakapasok. Saan yung allowance niya sa pension? Ano allowance? Basic. Ano sabi niya? Ano? Ha? Sinabi ko. Ha? Pag sa baso niya. Pasok daw ako dyan. Libo din. Gusto mo yan? Matakot ka? Dito sa Makati? Tututo ka magtrabaho. Ano nga yan? Office staff. Picture mo yung lapit-lapit ha? Picture mo ba? Ano ha? Pinagawa natin. Hindi ko papasok sa pasok. Madami. Hindi yung linaw. Excuse me. Ay,
Excuse me. Nakaalala sa akin, ikaw ba yung Didang? Sakit. Parang may tulak sa kamay kung buksan mo nga yan. Sigat. Sakit. Sobra. Makita ka na sa panaginip ko. Gusto ka makita. Hindi tayo naglabing-labing. Hindi mo na ako pinaglabing-labing. Kahit nasaan kami, nakakasunod ka. Pili mo sa kanya dito. Yan. Love na love namin si Didang. Dadalaw kami madalas Didang. Love you. Huwag na kami intindihin. Gabayan mo na lang kami. Para magawa namin mga gagawin namin dito sa Earth. Ikaw dyan ka. Wala kaming pasok sa Monday. Ang kami. Gabayan mo lang kami. Kung ano mangyayari sa amin dito, gabayan mo kami. At least nandiyan ka, guardian angel ka, diba? Love you. Love ko yan. Yan, love ko yan eh. Tapos nagpadugo pa tayo. Fresh blood. Dito yung galing yung fresh blood yan dito. Nakatuluan. Pero hindi ko na pinunasan. Okay lang naman. Siguro nga kasi pagka at least may alay tayo na dugo. Ayan. So nandito kami sa Garden of Memory. Ayan. So parang Loyola style to mga idol. Ay may chapel doon. So pag November 1 dadalawin namin siya. Siguro mag overnight kami. Ayan. So kung baka mag-upload na lang kami, hindi na yung mga dati, mga may iksi na lang. So hindi naman talaga kami vlogger talaga kami, dinodocument lang talaga namin yung mga nangyayari sa amin. Kaya ngayon nga ito nangyayari sa kanya, pero at least no, nagawa niya lahat nung gusto niya. So syempre at least nagawa niya lahat ng gusto niya sa buhay. May mga ilan-ilan lang, tulad yung kotse, ganyan. Siyempre pag nagkakotse kami hindi na rin siya makakasakay, pero may kita niya yun siguro pag nakatapos ng pag-aaral yan nung bata ako yan. So ako naman siguro hindi naman ako agad ako mag-aasawa kasi kailangan ko makatapos muna siya, tapos yun nga
mas marami akong kailangan gawin kaysa sa mga ganyan. Kasi nakakatakot, magsisimula ka tapos ganun, gulo-gulo, away-away, tampo-tampo. So tanggalin muna natin sa isip yung mga pag-asawa na yan. Focus muna tayo sa buhay natin, kung ano yung magagawa natin mabuti. Luto, laba, plansya, palengke, diba? Ang dami na nun. Sawan-sawa ka na. Di magkakasya isang buong araw ko. Tapos gagawa pa akong motor. Yan. So balance sila kung ano bibigay sa atin. Kung ano bibigay sa atin, tatanggapin natin. Pero gawin natin na maayos para at least wala tayong sasagalaan tao. Dalaw-dalaw kami dito sa kanya. Yan. Yung sound pakita sa inyo. Yan, so sana kung may mga mahal kayo sa buhay, ano lang, gawin nyo lahat ng hanggang makakaya nyo. Tapos yung syempre kahit yan, binigay natin lahat ng gusto nyo. So yung health talaga natin lagi yung mahal, kasi kahit gano'ng karaming pera natin, kung hindi maganda yung health natin, yun nga, pwede mag-end up na mawala tayo sa mundo. Yan, so usually kung marami na kayong pera, yan, mag-serve, magsimba, dasal, tsaka pasalamat kayo sa Diyos. Buhay natin araw-araw na gising tayo, hindi natin danasin yung hirap. So peacefully naman siyang nawala sa mundo, nakita ko. At least, diba, hindi sa mga masamang paraan. Dito na siya, yan. Yan, malakas na yung hangin. At yan, so dalaw-dalaw na lang kami dito. Dito kami magja-jogging siguro. Dito kami magja-jogging na lang. Kasi pwede mag-jogging dito eh. Ayan, church, chapel. Tapos yan. So yun, wala pa kasi ako malinaw na plano sa pagkuha ko ng mga inasikaso ko sa kanya. Siguro bala ko mag-aaral ulit, vocational. Pero gusto ko rin tapusin yung high school ko. Gusto ko rin mag-college, ang dami ko ang gusto. Kaso yun nga, ang unang sinabi niya sa akin, dati naalala ko, pwede ka naman daw mag-exam para makatapos din ako ng pag-aaral. Diskarte lang siguro. So habang nag-aansip ako, kung malapit na matapos ito, yan, sa trabaho hindi ako muna ng fix na trabaho, kasi maubos na yung panahon natin sa trabaho. Kasi kasama ko yung anak ko pag part-time. Plano, yun o. Ito nyo yan. Ayun. Yan, so may pera to travel. Pag may pera to travel, enjoy na lang rides dyan. Sana panabayan tayo lagi sa rides natin. Tapos yan, baka magpa-check up na rin ako, kasi lahat ng kinakain niya, ma-fast food din kami, kasi ma-fast food kami, nakain ko din. So baka may tama na rin tayo. Yan, so ito yung dahilan ba't wala na kami talaga ng mga upload. Pero mag-upload pa rin kami pag nag-travel kami ng dalawa. Tapos sasama lang namin yung picture niya, kung ano yung mapaprint pa namin picture, tsaka yung isang mama bear na malaki, yan lagi ko lang sasama. Yan, tapos natin kung hanggang sa darating yung adventure natin, gaano katagal hindi namin alam. Pero kung mapapanood to ng mga apo-apo ko or magiging apo ko pa sa tuwag, at least may kita niya yung lola niya. Ayan, magiging lola niya, ang ganda oh. Mas maganda pa yung mga video namin, tingnan niyo. Yan, maaga lang siyang kinuha, pero malay niyo maging kamukha niya yung lola niya, ganyan, ang ganda oh. Sumano sa niya, papa niya yan. Sobrang ganda. Kaya ng bata yan, maganda yan. Labi-dabs yan. Yan, pagdaan namin dito medyo okay naman. Medyo natanggal yung exhausted ng utak ko. Sink in na rin sa akin na yan. Diyan na siya. At dagdagan yung level na mature natin. Pero pag iba na kasi yung natin, no? Iba na yung utak natin pagka ganito.
agad din na byudo. Hindi lang naman ako yung bata na byudo, si Binay nga na byudo ng 32 eh. Ako 35 pang 36. Pero syempre, di ba, sanay na tayong laging kasama. So, end ko na yung video at yun nga, hindi pala to no. Yung Kuya Rider Vlog, bahala na sa Lord. Kung makapagbiyahe para makapag-vlog pa lang kasi nagkakaroon ng issue sa baka maano tayo, privacy. So ito lang muna i-upload natin yung paggala namin ni Nonoy. Pagdalaw-dalaw dito, ganun. So 11 days after niya 4 days after niya 11. Ito kami. So yan, nakain namin siya ng Jollibee. Mga paborito niya. Sunod naman King Sisig. Yung dadalhin ko sa akin. Baka naman ako tumaba sa puyat. Sana maging pilot si Nonoy ko para so mahaba na yung video natin at hindi ko na papatagalin pa. So be good na lang lahat at ingat sa health natin. So maghintay lang kami ng 1 para mabigay yung papeles yun sa office yun sa office ng Garden of Memory. So susunod na video pag nag-running tayo dito, yun na upload namin. Tsaka baka upload ko na din yung isa, yung tribute naman nung ako, kasi ako yung kasama niya sa hospital hanggang dun sa sa funeral niya. Hintayin ko rin yung video ng funeral ng yung videographer. Kahit nasablay yung videographer, okay na rin yun. At least mayroong remembrance for CD. So ayan. At na natin yan, dyan ang labidars ko. So I love her forever, I love you forever and ever. Magkikita tayong ulit, someday magkikita tayo ulit, magkakasama tayo balang araw. At mahal na mahal kita, love you forever. Lagay doon forever, tapos lalagay kita sa braso ko. Yan, so babalikan ko yung kalsada doon, may love you, Stella Brambo forever. Picture natin.